siya, sabi niya sa akin, diretsuhin mo na ang mga tao. Sabihin mo sa kanila, nakikiusap ako na iboto nila ang 10 kandidato ng Duterte. Una doon, si Bongo. Pangalawa, si Bato de la Rosa. Pangatlo, si Jimmy Bondoc. Pangapat, si Rodante Marcoleta. Panglima, si Philip Salvador. Panganim, si Vic Rodriguez. Si J.B. Hinlo. Si Raul Lambino. Si Richard Mata. Dr. Marites Mata. At ang huli ay si Apollo Kibuloy. Sabi niya, yes, ito po ang partido ni Pangulong Duterte, ang PDP o ang Duterte, ang 10 senador ng Duterte. Bakit kailangan diretso ang boto? Bakit kinakailangan na straight o block voting ang gagawin ng mga mamamayan? Dahil unang-una, kapag hinaluan nyo yan ng ibang grupo o nasa ibang pamumulitika, ay magkakagulo lang din ang loob ng Kongreso, ang loob ng Senado. Dahil laging magbabangayan at mag-away. Nakakalimutan nila ang pagtatrabaho at pagsiservisyo sa bayan. Pangalawa, kapag malayo ang boto o malayo ang agwat ng boto ng mga kandidato, at nangyayari yon kapag sobrang dami ang nag-block voting, mahirap habulin sa dayaan sa makina ang boto ng mga kandidato natin. At pangatlo, kailangan nagkakaisa yung mga kandidato. Alam nila kung saan papunta ang bayan. Alam nila na ang gusto natin ay ituloy ang nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa tunay na pagbabago ng ating bayan. Hindi yung sinasabing bago ang Pilipinas, bagong Pilipinas, pero wala namang nagbago sa Pilipinas. Hindi yung nangangako ng 20 pesos per kilo ang rice noong nakaraang eleksyon, pero nakalimutan ang pangako 3 taon, at dahil meron na namang darating na eleksyon sa susunod na buwan, ay nabuhay na naman ang pangako na 20 pesos per kilo na bigas. At hindi lang yan, ibibigay lang doon sa Visayas, na para bang hindi kailangan ng 20 pesos na bigas dito sa Luzon at doon sa amin sa Mindanao. Alam nyo, napakadali ibigay kung ano yung pangako ng isang politiko. Bigyan ko kayo ng example. Hindi ako makapagbigay sa iba dahil hindi ko alam paano sila magtrabaho. Pero noong ako ay nangangampanya, tumayo ako sa stage noong nakaraang halalan 2022, 3 lang ang sinabi ko: trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Noong ako ay nahalal, noong ako ay pinili ninyong lahat, nagbukas kami ng Magnegosyo Taday sa Office of the Vice President. Yun yung Micro and Small Entrepreneurship Program. Nagbibigay hanap buhay sa mga walang kapital. Nagte-training sa mga tindahan na hindi sila malubog sa utang dahil marunong sila mag-rolling ng kapital nila. Marunong sila magnegosyo. Ako ay naupo sa Department of Education. Ang pangit ng kalidad ng edukasyon natin. Isa doon, kailangan itaas ang kalidad ng ating teaching course o ng ating mga teachers. Saan tayo magsisimula?
sa kalidad ng teaching course natin. Kundi tanungin natin sila, ano ba yung problema? Bakit hindi kayo makaturo ng maayos sa mga bata? Isa sa paulit-ulit na consultation namin sa buong bansa, nagsasabi sila, matagal na kami humihingi ng pahinga. 2 buwan na pahinga para sa amin. Dahil ang mga teachers natin ay walang leave. Hindi sila tulad namin na mga regular na empleyado na meron kaming leave. Ang mga teachers natin, wala silang leave. Tulad sila ng mga pulis. Doon ako ay naupo. Tinanong ko ang abogado. Sabi ko, pwede bang ibigay? Sabi niya, pwedeng ibigay. Bawal ba sa batas? Sabi niya, hindi bawal sa batas bigyan ng pahinga ang mga guro. Sabi ko, bakit hindi binibigay sa mga guro? Hindi niya masagot. Sabi niya, hindi ko alam. Matagal na ako dito sa DepEd, pero hindi ko alam bakit hindi binibigay. Sabi ko, okay. Tapos na yung mga tanong ko sa iyo. Tinawag ko yung kasama ko sa opisina. Sabi ko, pahiram ng kalendaryo mo. Pinahiram sa akin ng kalendaryo. Binilang ko ang araw ng 1 buwan. 30 days. Tinawag ko yung isang USEC namin, yung chief of staff namin. Sabi ko, bilangin mo kung tama ang bilang ko sa kalendaryo. Binilang niya 30 days na bayad na pagpapahinga ng ating mga guro. Sabi niya, tama ang bilang mo. Sabi ko, dalhin mo doon sa isang USEC natin. Sabihin mo sa kanya, ilagay niya sa papel. 30 days na pahinga para sa ating mga guro. Ginawa nila, nilagay nila sa papel, tapos. Nakaraang taon, ngayong taon, merong pahinga ang ating mga guro na 30 days. Pag nangampanya ka, nangako ka, lahat gagawin mo. Napakadali ibigay ang mga pangako. Ang siguraduhin mo lang ay hindi ka nagsisinungaling habang ikaw ay nakatayo dito sa entablado. Kaya napakahalaga ng sinasabi kong block voting. Mahirap dayain dahil mataas ang boto. Nagkakaisa tungo sa tunay na pagbabago na simulan ni Pangulong Rodrigo Duterte at hindi nag-aaway-away. Kaya kapag pinili ninyo si Mayor Isko Moreno Dumagoso, piliin nyo na rin lahat ng kasama niya. Dahil pag hinati-hati nyo yung boto ninyo, isa doon, isa dito, isa doon, dito, mayor dito, vice mayor doon sa kabila, walang, sinasabi ko sa inyo, walang mangyayari sa syudad ninyo 3 taon. Dahil hindi makakagalaw ang mayor ninyo, hindi din makakagalaw ang konseho ninyo. Kaya napakahalaga, huwag na kayong pumili dito, pumili doon, ito gusto ko, ito gusto ko. Kung gusto niyo yung mayor ninyo, sundin niyo lahat ng kanyang kandidato. Kung gusto niyo ang Duterte, piliin niyo yung 10 senador derecho. Pilipino. Syukran.